In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, Amen. the Lord be with you. And with your spirit. To prepare ourselves to participate in the sacred mysteries, let us first call to mind our sins and humbly ask the Lord for His pardon and mercy. Lord Jesus, you came to gather the nations into the peace of God's kingdom. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord Jesus, you come in word and sacrament to strengthen us in holiness. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord Jesus, you will come in glory with salvation for your people. Lord, have mercy. Lord, have mercy. May Almighty God have mercy on us, forgive us of our sins, and bring us all to everlasting life. Amen. Let us pray. O God, who have prepared for those who love you good things which no eye can see, fill our hearts, we pray, with the warmth of your love, so that loving you in all things and above all things, we may attain your promises, which surpass every human desire. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. A reading from the beginning of the book of Ruth. Once, in the time of the judges, there was a famine in the land. So a man from Bethlehem of Judah departed with his wife and 2 sons to reside on the plateau of Moab. Elimelech, the husband of Naomi, died, and she was left with her 2 sons, who married Moabite women, one named Orpah, the other Ruth. When they had lived there about 10 years, both Mahlon and Chilion died also, and the woman was left with neither her 2 sons nor her husband. She then made ready to go back from the plateau of Moab, because word reached her there that the Lord had visited his people and given them food. Orpah kissed her mother-in-law goodbye, but Ruth stayed with her. Naomi said, "See now, your sister-in-law has gone back to her people and her God. Go back after your sister-in-law." But Ruth said, "Do not ask me to abandon or forsake you, for wherever you go, I will go. Wherever you lodge, I will lodge. Your people shall be my people, and your God, my God." Thus it was that Naomi returned with the Moabite daughter-in-law Ruth, who accompanied her back from the plateau of Moab. They arrived in Bethlehem at the beginning of the barley harvest. The word of the Lord. Thanks be to God. Praise the Lord, my soul. Praise the Lord, my soul. Blessed is he whose help is the God of Jacob, whose hope is in the Lord his God, who made heaven and earth, the sea, and all that is in them. Praise the Lord, my soul. The Lord keeps faith forever, secures justice for the oppressed, gives food to the hungry. The Lord sets captives free. Praise the Lord, my soul. The Lord gives sight to the blind. The Lord raises up those who were bowed down. The Lord loves the just.
The Lord protects strangers. Praise the Lord, my soul. The fatherless and the widow he sustains, but the way of the wicked he thwarts. The Lord shall reign forever, your God, O Zion, through all generations. Alleluia. Praise the Lord, my soul. Altogether, teach me your paths, my God. Guide me in your truth. The Lord be with you. And with your spirit, A reading from the Holy Gospel according to Matthew. glory to you, O Lord. When the Pharisees heard that Jesus had silenced the Sadducees, they gathered together, and one of them, a scholar of the law, tested him by asking, "Teacher, which commandment in the law is the greatest?" He said to him, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the greatest and the first. The second is like this: you shall love your neighbor as yourself. The whole law and the prophets depend on these two commandments." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. I guess you know the song of Ruth, a beautiful song that many couples commit the mistake of asking their choir to sing it during their weddings. Wherever you go, I shall go. That is not a wedding song. It is a song for the mother-in-law because the husband died. Pagka minsan marami sa atin basta magandang tono, pinapakanta natin kahit hindi naman yun ang mensahe. Di po ba? Sinasabihan ko yung kinakasal, hindi yan pangkasal. The worst song that was sung in one of the weddings I officiated was, "Bakit ngayon ka lang?" That is not a love song. That is a song of adultery. Mga minamahal ang mga kapatid, pinatigil ko talaga yung choir. Ano po? Kakakasal nyo lang. Iba na kagad ang iniisip mo. Di ba? What is the first reading trying to tell us? It is normal that when you get married, you leave behind your mother and father. That is the law. That is the law. You have to understand that the Jews has 630 laws. Can you imagine 630? Tayo nga 10 lang, di pa natin mamemorya eh. 630. Minsan pumunta kayo sa Holy Land, pati ang pagpindot ng elevator kasama sa batas. Ano po? Ay kaya nga sabi ng Diyos, kung hindi tayo kasing tapat na mga Pariseo sa pagsunod sa batas, hindi tayo makakapasok sa pinto ng langit. Mabuti na lang hindi ako Hudyo, hindi po ba? No? Kasi yung mga babae, papayag nyo ba kayo na isa sa batas ng mga Hudyo pag kayo nag-asawa, kakalbuhin kayo? Ay, kasi pag ikaw ay may asawa, dapat kalbo ka.
Kung hindi ka magpapakalbo, nakawig ka. Kung hindi ka nakawig, dapat nakakover ng scarf ang buhok mo. Sapagkat pag ikaw ay kinasal, ang may karapatan na lang na pwedeng makakita ng iyong buhok ay ang iyong mister. And the moment you remove the cover of your hair, and your hair is being seen in public, you are committing adultery. You are committing adultery. Ay, maraming malungkot doon, no? Mga minamahal na mga kapatid. But Ruth not only loved his husband, she loves her mother-in-law. And when your husband died, you are free. You are free. You can go home. You can go back to your family. The other sister-in-law decided to leave the mother-in-law, Naomi. But Ruth decided to accompany her mother-in-law. That's why the song was made, wherever you go, I shall go. Wherever you lead, so I shall lead. Your God will be my God, and your people may be my people. Bakit? Kasi pag ikaw ay widow, unang-una, pag ikaw ay babae, sa panahon na yon, hindi ka kabilang, hindi ka binibilang. Hindi ka binibilang. Wala kang karapatan. The more pag ikaw ay widow, wala kang maaasahan sa lipunan. So, sino tutulong sa iyo? Si Ruth ang tumutulong. Anong hamon nito sa atin? Anong hamon nito sa atin? Ano sabi sa Gospel ni St. Luke? If you are only good to those who are good to you, what credit can you get? If you are good to those who are good to you, what credit can you get? Put that in context for those who are working. If you are only doing what are expected from you, don't expect to get promoted. Hello? If you are only doing what is expected from you, don't expect to be promoted because you are already paid for what you are doing. Tama po ba? Sino yung mga na-promote? Yung mga nagtatrabaho beyond what is expected from them. Because what credit can you get when you're already paid? Kung halimbawa, nagtatrabaho ka sa simbahan, ikaw ay sumasahod, hindi mo pwedeng sabing ikaw ay naglilingkod. Sumasahod ka eh. Tama po ba? Mga minamahal na mga kapatid, iba yung binabayaran, iba yung sumasahod. May karapatan kang ibigay, may karapatang hingin sa iyo ang nagpapatrabaho sa iyo. And if you are only doing what is expected, then you cannot expect extra credit from it. Extra credit. Anong meron sa Ebanghelyo? Bakit yun ang pinag-usapan sa Ebanghelyo? Loving God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Simple lang yun. Simple lang yun. Madaling gawin yun. Pero, kay Jesus, ipakita mo ang iyong pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal mo sa iyong kapwa. Ipakita mo. Mga minamahal na mga kapatid, and to love God is to love what He loves. And to love God, listen, to love God is to hate what He hates. Naintindihan po ninyo? Kung mahal mo ang Diyos, dapat mahal mo ang mga minamahal ng Diyos. Pero kung mahal mo ang Diyos, dapat hindi mo mahal ang mga bagay na hindi mahal ang Diyos. Ano yun?
Kasalanan. Kasalanan. Hindi po ba? You cannot love all. You cannot love the wrongs that people are doing. Hindi naman sinasabing you judge. You correct. In the past few days, kung inyo pinakinggan yung mga pagbasa, lalong-lalo lang last week, ano sabi? You have the obligation to correct your brothers, of course including your sisters, if they are doing what is wrong. If they don't want to listen, you bring others to tell him so that you have a witness that you have told that he is wrong. We correct, not we gossip. Itinatama natin, hindi natin pinagchichismisan. Kasi feeling ng iba sa atin, pag pinagchismisan natin, parang tinama na natin. Hindi. Sabihin mo. Hindi po ba, no? Sabihin mo. At pag ikaw ay tinatama, huwag kang magagalit. Sapagkat pag may nagtatama pa sa iyo, ibig sabihin, meron bang nagmamahal sa iyo? Hindi lahat na nakaupo sa loob ng simbahan, nagdadasal. Hindi po ba? Malalaman ko ba talaga kung ikaw ay nagdadasal? Hindi. Lalong-lalo na sa mall. Yung ibang nasa loob ng simbahan, nagpapalamig lang. Nag-aantay lang ng oras na sine para sa senior. You can't really know. My dear friends, my brothers and sisters, our love for God will always be seen in the way we love our brothers and sisters. Now, going back to the first reading, you should love your mother-in-law. Because you can never have a wife or a husband without a mother-in-law. Tama po ba? Saan ang galing yan kung wala kang mother-in-law? Hindi po ba? Ibig sabihin may nanay yan. You have to love your sasabihin na naman ng iba, si father ang lakas magsabing mahal yung mother-in-law porque wala siyang mother-in-law. Di ba? May kanya-kanya yan. Di ba? May obispo kami. Oh, di ba? Atin-atin na lang yun. Di ba, no? Wala eh. You can never be ordained without a bishop. You can never marry someone without a mother-in-law. But what is extraordinary in the first reading? That Ruth loved her mother-in-law after the death of her husband. That is extraordinary. What is scandalous? Marami sa inyo, hindi ako kasali, wala akong mother-in-law. Marami sa inyo, yung mga nakikinig din sa online, ang alin, buhay pang asawa nyo, galit na kayo sa mother-in-law nyo. Diba? Parang sinasabi nyo, antayin nyo lang mamatay ang anak ninyo, yari ka sa akin. Diba? If you love your mother-in-law because of your husband, what credit do you get? What credit do you get? Going ang extra mile is what is expected from us. What is expected from us. My dear friends, my brothers and sisters, let us examine ourselves. What are the things I do for the sake of doing it? Not really for the sake or out of love. You ask yourself, binibiro ko yung mga nag-oopisina. Tingnan po ninyo, bago mag-alas 8, takbuhan sila ng takbuhan. Nagmabadali sila para umabot sa time-in. Pag naka-time-in na, mabagal na uli sila. Nandun sila sa CR, nagme-makeup. Nagbabago ng mga bagay na hindi na talaga kayang baguhin. Hindi po ba? It's all about attitude. Amen.
Let us all rise and bring to God our prayers and petitions. The love of God and neighbor is the greatest of all the commandments. May we be known as Christians by our love. And every petition, let our response be, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. May the Church preach Jesus as the Messiah, who was misunderstood and rejected, who suffered and died, but who rose again, that he is alive and he wants us to be alive. We pray. Lord, hear our prayer. May church leaders pattern their lives to that of Jesus, who showed profound compassion for the weakest, especially the poor, the sick, the sinners, and the excluded. We pray. Lord, hear our prayer. May young people see Jesus as a friend who maintained friendship with his disciples, and even in moments of their weakness, remained faithful to them. We pray. Lord, hear our prayer. May today's prophets be inspired by Jesus, who confronted the religious and political authorities of his time and condemned hypocrisy and people with no pity. We pray. Lord, hear our prayer. May the sick and those who find life burdensome have recourse to Jesus, who is meek and humble and gives rest to the weary. We pray. Lord, hear our prayer. God, our loving Father, He who abides in you abides in love. Help us to mirror your love by our faithful, sacrificing, and joyful love for one another. All this we ask through Christ our Lord. Amen. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasambat nagmamahal It will become for us to pray. sa'yo. Nawa'y dalhin ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyong dambana. Katulad ng halimuyak ng insensong umakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasambat nagmamahal sa'yo. Pray, brothers and sisters, that the sacrifice of yours and mine be made acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Receive our oblation, O Lord, by which is brought about a glorious exchange, that by offering what you have given, we may merit to receive your very self through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty in our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, through Christ our Lord. His death we celebrate in love, His resurrection we confess with living faith, and His coming in glory we await with unwavering hope. And so with all the angels and saints we praise you, as without end we acclaim. Holy, holy, holy Lord, God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest.
Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy therefore these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dew fall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, gave you thanks, broke the bread, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more gave you thanks, gave the chalice to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church is spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Jose, our Bishop, all the bishops and all the clergy. Father, please hear the prayers of your children gathered here before your holy presence. Let's spend few moments of silence. And I invite you, brothers and sisters, that you personally ask the Lord for a special grace you want to receive in this Eucharistic celebration. Ask the Lord. Remember also all our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Saint Joseph, her most chaste spouse, with the blessed apostles, with Padre Pio Petrocina, and all the saints of Licio throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen, amen, amen. Gathering all our prayers into one, let us now pray to the Father in the very words our Lord Jesus Christ taught us. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin
and safe from all unnecessary worries and distress as we await the blessed hope in the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours now and forever. Lord Jesus Christ, who said to the apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," kindly look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant us peace within our hearts, peace in our mind, peace in our own homes, in our own families, peace in our workplace, peace in our community, peace in our country and in the world, and grant unity in accordance with your will, who lives and reigns forever and ever. Amen. My dear brothers and sisters, the peace of our Lord be with you always. And with your spirit. Let us now bless one another by giving each other the sign of peace. Peace be with you. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. This is Jesus, the very Love Himself, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Blessed are you who are invited here to receive Him in Holy Communion. Lord, I'm not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. May the body and blood of Christ bring us to everlasting life. Amen. For a solemn reception of communion, we will do it row by row. Please follow the guidance of our ushers. Teach our hearts to love the prayer. Heart of Jesus, hear. Make us always yours, and hold us ever near. Wherever we may go, whatever we may do, Sacred Heart of Jesus, we place our trust in you. Let us pray the prayer of Padre Pio Petrocina. Stay with me, Lord, for it is necessary to have you present so that I do not forget you. You know how I easily abandon you. Stay with me, Lord, because I am weak and I need your strength, that I may not fall so often. Stay with me, Lord, for you are my life, and without you I am without fervor. Stay with me, Lord, for you are my light, and without you I am in darkness. Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, so that I hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you very much and always be in your company. Stay with me, Lord, if you wish me to be faithful to you. Stay with me, Lord, for as poor as my soul is, I want it to be a place of consolation for you, a nest of love. Stay with me, Jesus, for it is getting late and the day is coming to a close. And life passes, death, judgment, eternity approaches. It is necessary to renew my strength so that I will not stop along the way, and for that I need you. It is getting late and death approaches. I fear the darkness, the temptations, the dryness, the cross, the sorrows. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me tonight, Jesus, in life with all its dangers I need you.
Let me recognize you as your disciples did at the breaking of the bread, so that the Eucharistic communion be the light which disperses the darkness, the force which sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Lord, because at the hour of my death, I want to remain united to you, if not by communion, at least by grace and love. Stay with me, Jesus. I do not ask for divine consolation, because I do not merit it, but the gift of your presence. So yes, I ask this of you. Stay with me, Lord, for it is you alone I look for. Your love, your grace, your will, your heart, your spirit, because I love you and ask no other reward but to love you more and more. With a firm love, I will love you with all my heart while on earth, and continue to love you perfectly during all eternity. Amen. Let us pray. Made partakers of Christ through these sacraments, we humbly implore your mercy, Lord, that conform to His image on earth, we may merit also to be His co-heirs in heaven, who lives and reigns forever and ever. Amen. Totoo naman na hindi lahat ng mother-in-law mabait, no? Kasi hindi naman lahat ng daughter-in-law o son-in-law mabait. Don't expect. Ha? Don't expect. But, baka na-intriga kayo, nabanggit ko yung obispo. Kasi may paring galit na galit sa obispo niya. Sabi ko, hindi mo ba naintindihan na sa ordination mo nangako ka? Hindi po ba, no? Bahagi yan eh. Bahagi yan. Ang buhay ay tungkol sa relasyon. Kaya nga palagi ko sinasabi, be good to those who are good to you. But if people are bad, be good, because it is who you are. Do not forget that. Be good when people are good. But when people are bad, be good, because it is who you are. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We now go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God. Isigaw pag-ibig niyang taon. Thank you, brother. Simulan natin ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Upang tayo maging karapat-dapat na makilahok sa banal na pagdiriwang na ito, sumandali nating suriin ang ating mga sarili, aminin natin sa Diyos ang ating mga kahinaan, at may kababaang loob tayong humingi sa Kanya ng Kanyang awa at pagpapatawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel, mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayong lahat para sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming mga pangyarihan, lingid sa aming paningin, ang mga inihanda mo para sa mga nagmamahal sa iyo. Padaluyin mo sa amin ang agos ng iyong pag-ibig upang sa pagmamahal namin sa iyo ng higit, makamtan namin ang iyong pangakong di malirip na hindi pa sumasagi sa isip namin o sa panaginip. Idinudulog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Ruth. Si Elimelech, ang nasirang asawa ni Noemi, ay may isang kamag-anak na ang pangalay Boaz. Mayaman ito at makapangyarihan. Isang araw, sinabi ni Ruth kay Noemi, "Pupunta po ako sa bukid at mamumulot ng mga uhay na naiiwan ng mga gumagapas. Doon ako sa may likuran ng sinumang papayag." Sumagot si Noemi, "Ikaw ang bahala, anak." Kaya't si Ruth ay nagtungo sa bukid at namulot ng mga uhay, kasunod ng mga gumagapas. Ang napuntahan niya ay bukid ni Boaz. Nilapitan ni Boaz si Ruth at kinausap, "Anak, huwag ka nang pupunta sa ibang bukid. Dito ka na lamang mamulot kasama ng aking mga manggagawang babae. Tingnan mo kung saan sila gumagapas at sumunod ka. Sinabi ko na sa mga tauhan ko na huwag kang babawalan." Yumukod si Ruth bilang pagbibigay galang at ang wika, "Napakabuti ninyo sa akin, gayong ako'y dayuhan lamang." Sumagot si Boaz, "Nabalitaan ko ang lahat ng ginawa mo sa iyong biyanan, mula nang mamatay ang iyong asawa. Alam ko ring iniwan mo ang iyong mga magulang at sariling bayan upang makipamayan sa isang lugar na wala kang kakilala." Napangasawa nga ni Boaz si Ruth at inuwi sa kanyang tahanan. Sa kapanahunan, pinagkalooban sila ng Panginoon ng isang anak na lalaki. Si Noemi ay binati ng kababaihan, "Purihin ang Panginoon. Binigyan kanya sa araw na ito ng isang apo na kakalinga sa iyo. Maging tanyag nawa sa Israel ang bata. Maghatid nawa siya ng kaaliwan sa puso mo at maging gabay sa iyong katandaan. Ang mapagmahal mong manugang na nagsilang sa bata ay higit kaysa 7 anak na lalaki." Kinuha ni Noemi ang bata, magiliw na kinalong at inalagaang mabuti. Siya'y tinawag nilang Obed. Balanay sinabihan nilang nagkaapo ng lalaki si Noemi. Si Obed ang ama ni Hese, na ama ni David. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalam na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya't uunlad ang kanyang buhay. Siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Sa tahanan ang asaway parang ubas na mabunga. Bagong tanim na ulibo, sa may dulang ang anak niya. Siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Sion, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin, at makita habang buhay, pag-unlad ng Jerusalem. Siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Magsitayo po ang lahat.
Alleluia, 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 Alleluia. Tayo'y may isang Ama at Guro natin isa, si Kristo na anak niya. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga eskriba at ang mga pariseyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tutularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin at ipinapapasan sa mga tao. Ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao lamang ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila ay ang mga upuang pandangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila ay pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang unang pagbasa ay nagpapaalala sa atin na walang maliit na mabuting gawa sa harapan ng Diyos. Kahit gaano kaliit ito, kung ito'y mabuti, sinusuklian ito ng Diyos ayon sa kanyang kagandahang loob. Alam natin ang kasabihan, ang utang na loob ay hindi nababayaran, ang utang na loob ay tinatanaw. At ang Diyos ay tumatanaw ng utang na loob sa lahat ng gumagawa ng mabuti. Ang kabaliktaran nito ay ang Ebanghelyo. Anuman ang pagpapakitang tao, ay walang isinusukli ang Diyos. Walang isinusukli ang Diyos. Mga minamahal na mga kapatid, mahalagang tayo ay totoo sa ating mga ginagawa. Mahalagang ating mga ginagawa ay nakaugat sa ating mga puso at hindi humihingi ng sukli mula sa tao. Mahirap yung sa bawat ginagawa, humihingi tayo ng kapalit. Umaasa tayong papalitan. Kaya pag hindi tayo nasuklian, masama ang ating loob. Inaanyayahan po tayo ng Diyos, lalong-lalo na sa sarili nating pamilya, na kung meron mang unang nakakatanggap ng ating kagandahang loob, ay ang ating mga sariling kapamilya. Mahirap yung tayo ay
galante sa ibang tao, pero tayo po ay madamot sa sarili nating kamag-anak. Mahirap yung tayo ay galante sa ating mga kaibigan, madamot tayo sa sarili nating magulang, kapatid, lalong-lalo na pag sila'y nangangailangan. Huwag nating kakalimutan na sinusuklian ng Diyos ang bawat kabutihan na ating ginagawa mula sa ating puso. Tulad ng marami sa inyo, narito kami para humingi sa Diyos ng kagalingan sa aming kanya-kanyang karamdaman. Hindi lamang sa physical, kundi emosyonal at maaring spiritual. Kababaang loob na humingi dahil tinatanggap natin na walang pwedeng magbigay maliban sa Diyos. Maliban sa Diyos. Kailangan nating matutong magpakumbaba. Kailangan nating aminin na wala tayong ibang pwedeng pagkunan ng kagalingan maliban sa Diyos. Marami sa atin, marahil, umiinom na ng kung ano-anong gamot, sinubukan na kung ano-ano, at kailangan nating tanggapin na kailangan natin na may kababaang loob na dumulog sa Diyos. Bakit mahalaga yung una kong sinabi? Na hindi nakakalimot ang Diyos kahit gaano kaliit ang ating ginawang mabuti. Kasi yun ang ating baon. Yun ang ating baon. Yun ang ating pagdulog. Yun ang ating sinasabi sa Diyos, Panginoon, alam mo naman na kahit gaano ko kahirap, kahit gaano kababa ang aking pagkatao, nagsumikap akong gumawa ng mabuti. At ngayon ako'y nangangailangan. Hindi ako humihingi na sukli. Tumatanaw ako ng utang na loob. Pangatlo, mahalaga, minamahal na mga kapatid, na kapag tayo humihingi na kagalingan, tayo ang nagsasabi sa Diyos kung anong kagalingan ang ating hinihingi. Marahil ang iba sa inyo nagsasabing, alam naman ni Lord yun. Alam naman niya. Pero kung natin inyo pong natatandaan ang bulag, ay nanikluhod sa Diyos, at tinanong siya ng Diyos, anong gusto mong gawin ko sa iyo? Alam ng Diyos na bulag yan. Pwedeng sabihin ng Diyos na ang kailangan nito ay kagalingan upang makakita, pero tinanong niya, anong gusto mong gawin sa iyo? Marahil ito po ang pangatlong magandang pagtuunan ng pansin. Sa inyong pagdulog, kailangan kayo magsabi sa Diyos, Lord, pagalingin mo po ako. Saan? Saan? Saan mo gustong gumaling? Ano ang gusto mong kagalingan na gusto mong tanggapin sa Diyos? Huwag mong antayin. Ikaw ang kailangan magsabi, Lord, gusto ko pong makalakad. Kung gusto mong lumakad. Ano po? At sa bawat kagalingan, sa bawat paghingi, may kapalit. Ano ang kapalit? Sana hindi kay katulad ng ibang taong lumalapit sa akin, Father, pray over mo naman ako. Ano po sakit niyo, nanay? Mataas po ang aking blood sugar. Ano po yung pagdadasal ko? Sana bumaba, Father. Nanay, diabetic din ako. Bawasan yung kumain ng kanin. Bawasan yung leche plan. Bawasan yung halo-halo. Bawasan yung matamis. Bawasan yung ang kain. Ano sabi ng matanda? Wag na niyong alisin yun, Father. Pray over niyo na lang ako. Marami di sa atin ang gustong gumaling lang, pero ayaw maging responsable. Hindi pwede. Hindi pwede. Father, gusto kong yumaman. Ang sabi ng Diyos, bawasan mo ang iyong ginagastos. Father, wag mo nang pabawasan yon. Payamanin mo na lang ako.
Hindi pwede. Gusto kong lumakad, bawasan niyo ang kainin niyo. Wag na, Father. Ano ibig sabihin? Gusto mong gumaling? Alisin mo mga bagay na nagdudulot na ngayong karamdaman. Di po ba, ano? Wala yung pinagkaiba doon sa mga gustong kumuha ng exam. Walang ginawa kundi lumapit kay Father, dala-dala ballpen, lapis. Ano yan? Anong gagawin ko dyan? I-bless mo, Father, kasi kami kukuha ng board exam. Nag-aral ka ba? Konti, Father. Pero kami po ay nagpamisa. Basbasan mo, Father. Anong mangyari? Pag nakalimutan mo yan sa exam, di wala ka na may sasagot. Di po ba, ano? Pero ang palagi ko sagot dyan, ibabad ko man yan sa holy water. Kung hindi ka nag-aral, di ka papasa. Di po ba? Marami sa atin mahilig humingi. Ayaw maging responsable. Inuulit ko, hindi nakakalimot ang Diyos kahit gaano kaliit ang iyong kabutihan. Ikalawa, huwag kang magpapakitang tao dahil walang isusukli sa iyo ang Diyos. Ikatlo, huwag kang matatakot humingi. Ipang-apat, dapat alam mo kung anong kapalit ng iyong hinihingi. Dapat alam mo ang kapalit ng iyong hinihingi. Ang panglima ay, alam mo ba kung bakit nandito ka? Alam mo ba kung bakit nandito ka? Ano ibig ko sabihin? Minsan, merong may sakit na kasalubong ko dyan. Ano pong ginagawa nyo dito? Namamasyal kami, Father. Namamasyal. Namamasyal lang pala. Tinatanong ko yung kasama, anong ginagawa nyo dito? Dinala ko po si nanay kasi may sakit. Anong problema doon? Yung anak, dinala yung nanay dahil may sakit para makakuha na kagalingan. Yung nanay na may sakit, nandito, hindi para magpagaling, mamasyal. Ay napakahirap nun. Ano po? Napakahirap nun. Nang iyong kamag-anak, gusto kang gumaling, yung may sakit, ang laman lang ng isip ay mamasyal. Mga minamahal na mga kapatid, sana po alam natin kung ano ang ating hinihiling, sapagkat kahit kailan, hindi mo matatanggap ang iyong hinihingi. Huwag niyong kakalimutan ito. Mabuti pang humingi ng hindi nakatanggap kaysa hindi ka naman nakatanggap dahil hindi ka naman humihingi. Amen. Sa mga may panghandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkat inibig mo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Lord God, we ask you to receive us. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating mga pag-aalay ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa manating mapagmahal. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo po ang mga alay upang maganap
ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ang aming handog sa aming paghahain sa iyo na ring ibinigay para kami ay maging marapat sa iyong paunlakan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming mga pangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina si Jesucristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng lahat ng dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilaya'y nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Kung hindi makaluluhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan kaysa pamamagitan ng Espiritu, gayong banal mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniibot sa kanya mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Kung Jesus naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami pong lahat ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo ngayon dito sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Santo Papa,
at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos ang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sama-sama nating idulog sama ang ating mga panalangin sa pamagitan ng panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkaluban kami ng kapayapaan sa araw-araw, iligtas sa aming mga kasalanan, pagalingin sa aming mga karamdaman, tuwangan sa aming mga suliranin, hanguin po kami sa kahirapan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo po sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga kahinaan na nagdadala sa amin sa paulit-ulit na pagkakasala, kundi pagkaluban mo kami ng kapayapaan sa aming mga puso, kapayapaan sa aming mga isipan, kapayapaan sa aming kanya-kanyang pamilya, tahanan o tinitirhan, kapayapaan dito sa aming bayan sa buong mundo, at pagkaisahin mo kami ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal na mga kapatid, ang kapayapaan nating Panginoon, nawa ay laging sumainyong lahat. At sumayin niyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi makaluluhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Mga minamahal na mga kapatid, ito ay si Jesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad kayong lahat na inaanyayahan dito upang siya'y tanggapin sa banal na komunyon. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Awit akong buong galak. Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Panginoon, aking tanglaw, tanging ikaw ang kaligtasan sa panganib. Ingatan ako, ang lingkod mong nananalig sa'yo. Ang tawag ko'y iyong pakinggan, lingapin mo at kahabagan. Ay mo'y lumapit sa'yo, huwag magkubli, huwag kang magtago. Sa bawat sulok ng mundo, ang lingkod mong hahanap sa'yo.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa banal na pakikinabang si Kristo ay aming pinagsaluhan. Hinihiling po namin kami maging katulad niya sa langit, pakundangan sa kanyang pagiging aming kaparis bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ilan lamang pong mga paalaala. Una, sa inyong pagbisita sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, atin pong ipinagbibigay alam na tayo ay may malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang dambana. Gamit ang ating main arc entrance, nandito po yan sa bandang likuran, makikita nyo ang ating mga safe and free parking para makatulong sa inyong pagbisita sa National Shrine. Ikatlo, at hindi ipinapaalala na mahigpit nating ipinatutupad ang panawagang CLEGO, Clean as You Go. Ito po'y upang mapanatili ang kalinisan sa pambansang dambana, mangyaring pakitapon ninyo ng maayos ang inyong mga basura sa tamang basurahan na sa paligid ng ating mga simbahan. At ipinagbibigay alam din na ang pambansang dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Sa inyong pagpunta at pagbisita dito, mangyaring pakisunod ang mga tama at angkop na kasuotan. Ito'y sa pagbibigay galang natin sa Panginoong nasa banal na Eucharistia. Sa darating pong September 10, ito'y bahagi ng ating paghahanda sa pagdiriwang ng kapistahan ni Santo Padre Pio sa September 23. Sa September 10, tayo ay magkakaroon ng free medical, dental, and surgical mission. Tayo po ay sa pakikipagtulungan ito ng mga doktor ng UST. Ang ilan sa kanila ay naririto, magkakaroon ng ocular visit ngayong araw na ito. Kung kayo po yung mga kakilala, kaibigan, at mga alam ninyong nangangailangan ng tulong na libreng operasyon at dental at saka medical mission, nangangailangan ng tulong, magpalista po kayo sa aming opisina ngayong araw na ito at sa susunod na Sabado para sa screening. Pakihanap ninyo si Ma'am Eileen o pakikontak ninyo siya sa number na nasa screen. Ito po'y ating tulong at bagay na bibigay din nating libre, bahagi ng espiritualidad ni Santo Padre Pio ng pagpapagaling sa ngalan ng Panginoon. Pagkatapos po ng ating banal na misa, isusunod agad natin ang liturhiya ng pagpapagaling na may pagbabasbas ng banal na tubig. Sa ganitong diway, nais nating pasalamatan at i-welcome sa pambansang dambana ang grupo ng mga tagapaglingkod at mga parokyano ng Greenbelt Chapel sa Makati. Salamat po sa inyo. Palakpakan niyo po ang inyong mga sarili. Yan. Pagkatapos ng healing liturgy mamaya, tayo po'y magkakaroon ng short orientation at maiksing tour ng pagpapaliwanag ng National Shrine. At nais nating pasalamatan ang kanilang paring gabay sa Greenbelt, ang nanguna sa ating pagdiriwang at mangunguna sa ating liturhiya ng pagpapagaling. Palakpakan po natin si Father Dave Concepcion. Ang atin pong sunod na misa, mamayang alas 12 ng tanghali, inaasahan naming inyong pananatilihin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Muli po kayong magsitayo. Sumainyo ang Panginoon At sumain niyo rin. at pagpalain kayo ng mga pangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na natin ang Santa Misa, humayo tayong mahalin at paglingkuran ng Diyos. Salamat sa Diyos. Habang inaawit natin ang awit kay Santo Padre Pio, pagbibigay rangal sa ating relikya, tayo po itatayo. Mamaya pagkatapos ng healing liturgy, meron tayong mga rosas na maaaring ialay sa kanya. Awitin natin ang awit kay Santo Padre Pio.
Ating gunitain ang buhay na banal ng sampaling kay Kristo, lubos na nagmahal. Handa ni Jesus ay namala sa Kanya ang sigmata. 50 taon niyang dinala. Di alintana ang sakit at paghihirap, buhay nilaan sa pagkalinga sa kapwa. Siya'y nakilala sa kumpisal at pagmimisa, pagkat sa Kanya ang pag-ibig ng Diyos ay nadama. Ayun ang Petrelcina, salamat sa mabuting halimbawa. Ang manalangin umasa at huwag mangamba, ang lagi mong paalaala. Padre Pio ng Petrelcina, turuan mo kami sa hirap at dusa, maging gabay sa aming pagsikap na gawing kaya ang buhay namin sa ating Diyos Ama. Simulan natin ang liturhiya ng pagpapagaling sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang Panginoon Jesucristo na gumawa ng mabubuting bagay at nagpagaling ng mga may sakit ay nag-uutos sa kanyang mga alagad na alagaan ng mga may sakit at pagalingin. Ipanalangin sila. Sa pagdiriwang nating ito, ang ating ipaubaya ang lahat ng ating karamdaman at kahilingan sa Panginoon upang mabigyan tayo ng lakas na tanggapin ang ating mga paghihirap at pinagdadaanan. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Lahat po, Padre Pio, taga Petrelcina, Monheng Banal, Pintikasing Santo ng Mileniong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan ng pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin nilalapit ang aming kagipitan, sa iyo po'y binibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin po natin ng tahimik ang ating mga personal na kahilingan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balitang pagliligtas, turuan mo kami nawa sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong aming kahilingan. Puso'y nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu Santo, ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Bago ko po dasalin ang pagbabasbas, gusto ko lang pong magpatotoo sa inyo. Last year, September 17 to be exact, ako po ay na-stroke. Ako po ay totally paralyzed. Tingnan niyo po ako mabuti. Kita niyo ako? Kung hindi niyo ako kita, bulag kayo. Ano po? Yun ang kailangan niyong gumaling. Ano po? Stroke. Bakit ako, sabi ni Father Mark, paupuin mo, tumayo kayo. Ano po? Gusto ko lang pong malaman niyo, ako'y paralyzed.
Ang nagagalaw ko lang po ay leeg, ulo lamang. Sarado ang mata sapagkat ako'y naduduling. Ni ang daliri ay hindi ko nagagalaw. Ang unang sinabi ng doktor na ako'y makita sa emergency room, hindi na yan mabubuhay. Mga minamahal na mga kapatid, narito ako upang magpatotoo kasi ang naging gabay ko at tumulong sa aking panalangin ay si Padre Pio. Ibig ko po kayong tumingin sa likod. Tingnan niyo po likod at makikita niyo po yung salita doon, "Stay with me, Lord." Stay with me, Lord. Yan po lang ang paulit-ulit kong sinasabi. Stay with me, Lord. At inaalala ko si Padre Pio. Stay with me, Lord. After 2 days, nagalaw ko ang aking mga kamay, nagalaw ko ang aking mga paa. After 4 days, nakatayo ako. After 5 days, nakalakad ako. Bagamat nagpa-angioplasty ako, after 8 days, nakalabas ako ng hospital. Ngayon, nandito ako. Walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa Diyos sa marunong humingi, sa marunong magdasal, sa marunong magtiwala. Kaya sabi ko, Padre Pio, bago ako mag-anibersaryo, babalik uli ako. Magpasalamat. Tamang-tama, ang araw na ito ay healing mass. Nawa ako'y maging isang mabuting saksi sa pagpapagaling ng Diyos sa tulong at panalangin ni Padre Pio ng Petrocina. Naway merong kayong pananalig na walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa taong mapagkumbaba at marunong manalig sa Diyos. Manalangin tayo. Makapangyarihan Diyos na walang hanggan. Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tungayan mo po na may kagandahang loob kaming mga lingkod na narito ngayong merong may sakit. Pagalingin mo po kami sa aming mga karamdaman at ibalik ang aming mga kalusugan upang mabatid namin ang iyong kabutihan at kami ay magpapasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Ang pagbabasbas po habang hawak anumang religious item. Pakitaas po mga religious item. Sa pamamagitan ni Padre Pio ng Petrocina, pagalingin nawa kayo ng Diyos sa inyong mga karamdaman sa katawan, pag-iisip, diwa at kaluluwa. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito ng panalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, mga bulaklak na rosas,
na nagpapaalala na iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumudulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Luubin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggang. Amen. Tayo po'y manalangin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Muli po, mga minamahal na mga kapatid, huwag kayo mawawala ng pag-asa. Ang Diyos ay dinidinig ang ating maliliit na panalangin. Huwag niyong kakalimutan ang mabubuting ating ginagawa. Ganuman kaliit ay tinatanaw ito ng Diyos. Walang imposible sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Kayo ang inyong pamilya ay pagpalain nawa ng mga kapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Maaari na po nating ialay ngayon ang mga bulaklak sa imahe ni Santo Padre Pio. Sa iyong pagyaw, di pa rin natatapos ang paglilingkod mo sa Panginoong Diyos. Mga daing namin at mga pagluhod, batid namin lahat yung idinudulog. Padre Pio, O Padre Pio, maraming salamat sa tulong mo. Dalangin din namin na maging tulad mo, matutong umibig tulad ni Kristo. Matutong umibig tulad ni Kristo.